Ilan po sa mga Yamashita Treasure na nakalagay sa Yamashita Treasure Code ay mga nakabalot sa bato. At isa po sa ating kababayang Yamashita Treasure Hunter ang may video na naipadala sa atin na posibleng ito ay kabilang sa Yamashita Treasure na kung saan nakabalot sa mga bato. Kaya panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat mahalaga po ito para po sa Yamashita Treasure Hunting. Magandang araw po sa inyong lahat, maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanawan. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. May na adlaw gid sa inyo tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan na mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah, no? Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon. Tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga po ay isang video na naipadala sa atin ng isa po sa ating kababayan Yamashita Treasure Hunter na kung saan posibleng ito ay kabilang sa mga Yamashita Treasure na kung saan nakabalot sa bato. At bukod dyan ay may main deposit pa ito. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, no? Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, no, bashers, haters, no, sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunod po sa aking mga videos, no. Sa hindi pa pala nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta na rin po yan sa aking channel. So, tayo na naman po ay may isa na naman pong napakagandang topic. Tungkol po ito sa Yamashita Treasure Hunting, no? At ito nga ay ang video na ipinadala na naman sa atin. At napakagandang video, kahit saglit lang ito, segundo lang, ay nagpapakita ito ng ebidensya na kung saan legit, no? Tunay ang mga nakalagay sa Yamashita Treasure Code na mga palatandaan o tanda, sign, markers ng kayamanang ibinaon po sa iba't ibang lugar sa kabundukan po ng Pilipinas. At dito nga sa makikita natin sa kanya pong video, no, ay mayroong parang pabilog na makapal ang sa gilid na letter C at medyo mahina na parang paikot, no, na may parang bilog sa gitna. At ito nga ay mayroon sa Yamashita Treasure Code na nagsasabing ito ay kayamanang nakabalot, no, sa bato, nasa loob ng bato, no. Ito po ay isang giveaway sign na nagsasabing may kayamanan na ibinabalot lamang sa mga bato at ito ay kailangang hanapin, no. Alam natin na ang mga Japanese Imperial Army ay hindi lamang iisa ang kanila pong ginawa na mga sign markers na mga Yamashita Treasure o treasure, kayamanang nakalagay sa mga bato. Marami pang mga sign, no, na kung saan nagsasabing ito nga ay ibinabalot nila sa mga bato. At mas marami dito ang mga precious stone kaysa sa mga ginto na makukuha natin na kung saan binalot nila sa loob ng bato. Sa makikita natin sa video ni Treasure Hunter, ang kulay ng bato ay may pagka yellow gold, no, na hindi natin mawari, orange, brown, yellow na nagkahalo na may naka-ukit na parang pabilog na may bilog sa gitna. Yan po ay ibig sabihin nakapaloob sa bato, no? Ang kayamanan.
Yan po ay ayon sa Yamashita Treasure Code, no? May mga ganyan po na sign na atin pong makikita sa code sa Yamashita Treasure, no? Na nagsasabing ito ay nasa loob ng bato. At hindi lang yan nagtatapos. Kapag makakita tayo ng mga ganitong sign na parang pabilog, no? Na may parang bilog sa gitna, ito po ay nanganghulugang may tunnel dyan. No? Ang parang letter C ay nanganghulugang ito ay may butas. No? Tunnel na ipinapahanap sa lugar na kung saan tinakpan po ito ng bato. No? Ang tunnel ay tinakpan ng bato. At ang ibig sabihin nito ay Yamashita Treasure inside the tunnel. No? Nasa loob ng tunnel ang ipinapahanap na Yamashita Treasure. Yan po ang pinaka malapit nitong kahulugan ayon po sa Yamashita Treasure Code. No, hindi po tayo ang nagsasabi niyan. Ito po ay nagmula po sa mga kudigo mula sa Yamashita Treasure Code nga o libro ng mga Japanese Imperial Army. So, ang hahanapin dito ay ang butas na tinakpan na sinarhan ito ng mga bato. Ito po ay ang tunnel na naglalarawan ng parang letter C o pabilog na may bilog sa gitna ay hahanapin lamang ito sa lugar. No? Posibleng ito ay nasa creek, sapa, no? Na kung saan dinadaluyan ng mga maliliit na agos ng tubig. No? At yung mga batong malalaki dyan, yung mga parang simento na nakalagay dyan ay posibleng may sikreto ito na space, no, sa ilalim. Yan po ay ating analyze lamang. At idagdag natin ang pinakamalaking katanungan pagkatapos na malaman natin na ito ay may nakabalot sa batong kayamanan. Nasaan? No? Paano natin malalaman, mahahanap ito na alam naman natin na yung parang letter C, no, na pabilog, na may parang bilog sa gitna ay rock enclosed treasure. No? Nakalagay ba ito mismo sa pinaglagyan ng nakaukit, no, na parang letter C na may parang bilog? Marami po sa ating mga kababayan ang mga nagkomento, nagpapatunay, may mga nakakuha na ng mga ganitong sign. At kalimitan, no, ay nasa bato kung saan nakasulat ang parang pabilog, no, na may parang bilog sa gitna, parang letter C, ay mismong ibinalot ito sa bato, no, sa loob ng bato. Sa gitna ng bato may sikretong parang space o may ibinalot sila doon na gemstone o precious stone na mamahalin, uncut precious stone. At hindi lang yan nagtatapos, mayroon din namang mga nakakuha na kung saan dinaganan sa ilalim, no, ng mga bato, ng mga malaking bato. Sa ilalim 6 feet, no, 4 feet ay mayroong parang buko na bato. Itsurang bato, pero pag binuksan mo ang bato, tinapyasan mo ang bato, ay crystallize ang loob. No? Ibig sabihin, binalot sa loob ang mga uncut precious stone o Yamashita Treasure ng mga ganitong klasing marka, no, na nadiskubre sa iba't ibang lugar po ito sa bansang Pilipinas. Although hindi lang ito ang mga sign markers na nagsasabing nakabalot sa bato ang mga precious stone, no? May mga iba pang sign bukod po sa parang letter C na may bilog sa gitna o may dot sa gitna, ay mayroon pa, no? Ang iba dito ay isang halimbawa, ito pong rectangle, no, parihaba na mayroong drilled hole sa gitna. Ito po ay nagsasabing gold bar, no, sa gilid mismo ng rectangular na parang pahaba, no, na bato na kapag tiningnan natin ay napakaganda ang pagkagawa. So yung mga rectangular
na iba na walang dot, yun po ay walang laman. Pero ito pong rectangular na mayroon pong dot sa gitna, no? Naglalarawan na may laman ito sa loob mismo ng bato. At hindi lang dyan, marami pang iba. So sa susunod nating mga vlog ay atin pong idagdag o pag-uusapan ang ilan pa sa mga marker, no, na may mga laman sa loob ng bato, no. Ilan po sa mga kababayan ting nakakuha sa Mindanao ay marami po ang mga uncut precious stone na opal, no. Mayroon tayong brown opal na nadiskubre po sa Zamboanga, no. Hindi ko alam kung brown yun or black yun kasi nagbago daw yung kulay, naging black. Kasing laki ng buko, nakuha niya sa 6 feet, no, sa Zamboanga. At ito nga ay giveaway, no. Mayroon pa itong load panigurado, may kasama pa itong Yamashita Treasure na mga ginto. At isa rin sa mga nakahukay ay bandang Bukidnon yata yon, o kung hindi ako nagkakamali, ito po ay sa Surigao. Hindi naman siya nagsabi pero yung pananalita nila ay mukhang doon galing yung mga precious stone na yon na uncut. Opal naman ito, no? Black opal, napakaganda, napagka-black opal. Nakuha po ito mula dyan sa Mindanao. At ito nga ay mga precious stone, uncut precious stone na kung saan minsan dinaganan ng bato or binalot sa bato. Mayroong dinaganan ng bato, no, sa ilalim ng bato, pinasak doon, may parang butas. Yun naman ang sign ay slash, no? Parang number 1. So, object itself, no? Sinasabing yun na mismo doon sa kinaroonan ng sign, no, ay may bagay doon na nandoon sa bato, o yun na mismo, yung bato mismo. So napakagandang sign po ito, no? Napakagandang halimbawa po ito para po sa ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter na hukay ng hukay, no? Hindi alam kung ano yung hinuhukay, no? Kapag nakakita tayo ng mga sign na ganito, dapat mayroon tayong konting idea, may alam tayo para hindi tayo mauubusan ng lakas, no? Mayroon tayong target, mayroon tayong konting nalalaman kung saan tutumbukin ang Yamashita Treasure, no? At kapag kasi posibleng lumagpas tayo, no, sa atin pong target o sa atin pong hinahanap, ay mauubusan tayo ng panahon, pera, no? At higit sa lahat, maaabala tayo sa atin pong pang-araw-araw na gawain, no? May pamilya tayo, papabayaan natin ang mga imbis na maghanap buhay tayo, no, hindi na natin magagawa sapagkat na-focus na tayo ron. So tandaan po natin, paalala po sa ating mga kababayang treasure hunter, ang pagti-treasure hunter po ay isang hobbies lamang na hindi pwedeng i-full time o i-concentrate natin ang atin pong buhay, no, sa larangan po ng paghahanap ng mga kayamanan. Ito po ay gawain ng mga libre, no. Pag sinabing libre, wala kang asawa, no, wala kang pananagutan sa iyo pong pamilya, ikaw po ay nagsusulo o ikaw ay mayaman, ikaw ay may kakayahan, yun po ay pupwede. Pero kung mayroon tayong mga inaalagaan, mayroon tayong mga pananagutan sa buhay, mayroon tayong binubuhay na pamilya, payo ko ay mas maganda ang maghahanap buhay kaysa mag-Yamashita treasure hunting. So kasi ang paghanap buhay ay treasure din yan, paghahanap din ng kayamanan. Hindi lang naman ang paghanap ng treasure o Yamashita treasure ang kayamanan. Itong kamay natin, ang araw-araw nating trabaho na kung saan kikita tayo, ay isa po sa treasure yan. Talent ay treasure, no? Kabilang dyan ang mga skills, boxing, kung ano-ano pa man, treasure din ang tawag dyan. Yung paghahanap natin, pagsasaka, pagtatanim ng mga punong, may mga bunga na prutas, ito po ay treasure. Pangingisda, treasure po lahat yan. At ang ating katawan, higit sa lahat, na ibinigay sa atin ng Panginoon na perfect, ay treasure. Yan po ang pinakahigit na treasure na hindi pwedeng pantayan o bayaran ng pira. Mawalan ka ng paa, kamay, ubusin yan, kung bibigyan ka ng ilang bilyon, useless yun.
So napakahalaga po ang ating kalusugan, katawan, na kung saan ibinigay sa atin ng buong may kapal na perfect, walang kapansanan, no? Ay isa po sa pinaka mataas na antas ng treasure. So yung iba malungkot dahil walang kayamanan. Ang katawan natin, sarili natin, pamilya natin, buhay natin na masaya kahit balanghoy lang o kahit saging lang, yan po ay treasure na. Yan po ay ating pasasalamatan. Umulan man, uminit, no? Yan po ay kayamanan dahil kapag mawala po ang init at mawala ang ulan, tayo po ay mamamatay sa mundong ibabaw na atin pong ginagalawan. Yan po ay kayamanan. So maraming salamat po. Sana po ay mayroon po tayong natutunan dito po sa akin pong naibahagi na naman sa inyong kaunting kaalaman tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. Hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong ka-treasure hunter, nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, Jack, na tayo po ay makakahanap. Ragol, pangkulot namin ukol. Heart na sa kol. Ini kan yang murag. Pagong. Ini kata sa kuan. Wala ko na ako, ano yung wasto kong na. Isa, daruda. Ato. Yaso. Tulok ka buok muna kuha diri sa kuan tunga sa triangle. Sa sukat-sukat mo lang yun ng kondre kay di. heart man siya. Seko na. Kinaadtuan sa mga tao. Heart man siya. Ug diamond. Tanaw mo triangle o diamond. Heart, ano. Heart, triangle. Tulok ka buok ng bato diri kay no. Isa kanang dagko na diri na sa tunga. Unya kaning isa na diri sa kilid. Kining bato bro, ang ulo ani ganina, paingon dito bro. Yung kining bato bro, diri. Lubong diri, duha sila na lubong diri. Ikatulo ni. Ikatulo ning gamay. Kini bro, agila. Na yung ex niya. Unya kini bro. Kini batuhan ni pawikan. Klaro kayong pawikan no. Wala ko diri yan. Iko di mi. Medyo ko di busen po.